Nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters. Mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy ang mga naglalagablab na balita, mga kasama ko pa rin si Buddy. Rod, unahin po natin, meron po isang DJ, disc jockey sa Quezon City ang nagpakamatay. May balita kasama Rod, alaman natin kung sino at anong dahilan. Ano po itong DJ nagpakamatay, si kasamang Silvestre Rambo Labay. Rambo, iradyo mo. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang mga kagawad ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD kung mayroong foul play sa pagpapakamatay ng isang disc jockey o DJ sa loob ng kanyang kwarto sa Botanical Garden na matatagpuan sa 1A6 Carnation Street, Barangay Central, Lungsod ng Quezon. Ang biktima ay nakilalang si Rafi Mendoza, 30 anyos at sinasabing isang DJ sa mga video okay bar. Ayon kay Marlon Carolya, kala ko ba'y sa radyo o sa mga sa video okay bar? Mendoza na napuluputan ng nylon cord ang kanyang leeg at nakasabit sa kisame. Tinitingnan pa ng pulisya kung mayroong foul play sa pagpapakamatay ng DJ dahil wala namang suicide note na nakuha sa naturang lugar. May kasama ba siya sa kanyang bahay? Sa mismong inuupahan niya, kasamang body. Ibig ko sabihin, may kasama siya? Kung may ka-live-in ba siya? Sino bang kasama niya sa bahay, sa kanyang inuupahang? At wala mang binabanggit kung merong ka-live-in. Ay barangay tanod na si Carolya. At wala namang suicide note na nakita doon. Kaya't nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon itong mga otoridad kung merong foul play sa pagpapakamatay ng nasabing DJ. Pero anong dahilan daw? Wala pa rin. Kasamang body at hindi pa nakakausap yung mga kasamahan sa trabaho niyan. Tinitingnan din kung may problema ito sa trabaho na ito'y pa-DJ lamang sa mga video okay bar at iba pang mga kung kinukontrata siya kasamang body at Rod. Thank you, Rambo. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Silvestre Labay, RMN. Naglalagablab na mga balita. Sa Dipolog naman, mga kasama, 15 anyos, tinaga po ng 13 anyos sa Zamboanga del Norte dahil sa bintang na pagnanakaw ng bigas. Yun lang ang dahilan. 15 anyos, tinaga ng 13. Grabe, tagaan to. Iba na yung panahon ngayon. Martin Libres, iradyo mo. Nasa kustodiya ngayon ng Pulangco Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD ang isang batang suspect sa pagtaga ng kapwa minor de edad sa Barangay Lingasad, lungsod ng Pulangco, lalawigan ng Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, nauwi sa karahasan ang ginawang pang-aakusa ng isang 13 anyos na kinilala lamang sa pangalang Anjo sa biktimang 15 anyos ng minor de edad din na kinilala lamang sa pangalang Buboy. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawang minor de edad matapos di umanong kumprontahin ng biktima ang suspect sa akusasyon nitong pagnanakaw nito ng bigas. Nagkasuntukan pa ang dalawa hanggang sa di makayanan ang mas malaking si Bugoy, kaya umuwi ang batang suspect at kumuha ng itak sa katinaga ang biktima na tinamaan sa batok. Agad na isinugo sa Zamboanga del Norte Medical Center ang biktima habang nasa kustodiya ngayon ng Pulangco Municipal Social Welfare and Development Office ang batang suspect. Kasama mo sa DXDR Dipolog Mardi Delugdug Libres, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Kala nyo, yun na yun ha. All set na ang dating Pinoy champion, malimpindot ko na sinunay to Donaire. Iba ng intro, boss. Congratulations, nakatugtog pala ni Cliff Richard. Ngayon, handang-handa na raw po si The Flash, The Filipino Plus, sa kanyang tangkang ibulsa ang ikatlong corona sa apat na magkakaibang dibisyon naman. Apat to sa kanyang laban kontra sa African WBA champion si Simpiwi Beteka. Sa ginanap na face-off sa Macau, China, dineklara ni Donaire na malalaman sa kanyang laban sa Sabado kung meron pa siyang ibubuga. Opo, ipinagmamalaki rin ni Donito
Anong Donito? Nonito na yung ama ni Nonito Sr. na wala pong magiging problema sa timbang ng anak. At kahit nasa mas mabigat itong division sa 126 pounds, ay dala pa rin daw nito ang lakas ng mga suntok. Samantala, kabila naman sa matampok na undercards sa Beteka Doneri Showdown ay ang championship fight sa pagitan po ng dating kampiyon na si 3 Division World Champion Dick Garchinian ng Australia at WBA Featherweight Champion Nicholas Walters ng Jamaica. DZXL Showbiz Balita. Latest naman sa showbiz kasama si Aba, nagnakalagay sa kanyang blouse hash. Hush. Talaga. Eto na. Hush. May ganon talaga. Oh. Good morning, Miss Candy. Good morning, Papa Licious Rod. Good morning, Papa Licious Body. Good Thank morning. God it's Friday. Yes, thank you so much. Ayan, weekend na naman Thank you, Lord. Sana yung mga camera namin nawindang. Hindi ka makuha ng Greg. tamang anggulo. Ay, ganun. Bago pa man mangyaring lahat, Greg. Bakit end of the world? Bago ka pa man lumaya sa araw ng kalayaan. Attention. Pero mukhang hindi problema naman ni Greg. Baka may nag-ayos lang gumalaw kagabi. lang. Ganon. Baka may naglaro. Inayos lang niya yung angulo sa lahat sa kanya nakatutok. Gusto Camera. niya. So para bawat galaw niya may camera. Tututukan. Oh, bawat lingon niya may camera. Ayan ang PBB house. Ang galing. Bawat kilos na Klase, bawat Hindi bale, kita naman yung yung side profile ninyong dalawa. At saka yung tummy ko kita rin dito. So ayos lang. Yun lang yung mga nakatutok. Yung bilbil natin at yung side Yung view. pisngi. Yan, ganda ng dating oh. Kita. Tingin kayo, hi, selfie. 1, 2, 3, go. Ano ba nangyari kasama Candy? Ito rin, gusto rin matutukan Oo. dahil matapos mabarag yung mukha. Mabarag Oo, talaga. mabarag talaga. Yan ang word for the day. Ngayon. I like it, ha? I like it. Mabara. Para lang pet ng basong nabarag, gano'n, no? Ikaw ba naman malaglagan ng barbell sa mukha? Ay, Hindi mababarag yung mukha mo, di oo, ba? tama. Nakakatakot yun. Bago at fresh na face ngayon ang makikita kay Lance Raimundo. Remember, sumalang siya sa facial surgery dahil nabagsakan siya ng barbell ng kanyang trainer habang nagwo-workout siya sa isang gym. Hindi naman daw sinasadya. Oo, hindi naman daw accident. sinabi. Natabig. Oo, grabe. Hindi naman sila naglalaro. Oo, nag-workout sila. Workout. Diba? Siguro masyado lang nadala, no? O kaya nakaligtaan. Baka nagutom si Ayun na trainer. nga. Oh, Hindi kaya napansin. nawala ng lakas. Tapos bumagsak sa mukha. Aray Naku, ko! mahirap Aray yun. ko, ha? Grabe. Aw, Sakit-sakit ha? nun. Imaginein mo. Aray ko. Pero puro bakal ang mukha ngayon ni Lance? Yes! Ha? Kailangan yun. Ayun. Puro bakal. Kailangan Suporta. lagyan ng bakal para Pag magkalat. bumabagsakan uli, ay, Huwag naman sana. Dapat siguro magnet na lang ilagay. Huwag naman. Para hindi masyadong effect. pero sa loob ha, O, sa loob. Meron. nilagyan ng Sa ba- surgery. support. Oo. Support. Pero bumata nga yung itsura ni Oo. Lance. Yes. Naging pabor sa kanya yun lalo, di ba? Oo. Kasi mas bago at mas lalong gumwapo ang kanyang mukha. Kung puro bakal, pwede na rin siyang sumali sa boxing. Depende. Siguro tawag na sa kanya Iron Man. Iron Man. Pwede. Di bale. Di bale, basta sa ikabubuti at ikagagwapo mo, bakit hindi? Bakit hindi? Saka talaga marami namang tao na may bakal. Oo. Bakal sa likod. Nalagyan din, di ba? Bakal sa Braso. binti. Oo, ganyan. Sa tuhod. Sa tuhod. Di ba, Mayor Erap? Oo. Kailangan yan. Yung simpleng bakal na ganyan, importante yun sa buhay ng isang tao para magpatuloy Yan. ng kanyang pag-explore ng buhay. Pero hindi biro siguro yung ginastos nila doon. Oh, syempre Ayun naman. nga. 2 milyon yan. Talaga. Oo, 2 milyon. 2 milyon. Bakal lang sa mukha. Oo. Pero yung pag ikaw talaga ay natural lang na mamamayan, 2 milyon bahay na sa bahay. Ay, bakal na sa Bahay. bahay. Oo, bakal na sa bahay, tama. Pero yung bakal sa mukha, 2 milyon. Why not? Di ba? Babawiin din naman yan pagkatapos ng lahat-lahat kasi Oo. raratsyada yung kanyang karir dyan. Babawi na sa mga ginastos Oo. niya. O, di ba? At least, lalo pa ngayon, mas maraming kukuha sa kanya. Ayun. Pero ang Investment din yun. Oh, yes. ang magandang highlight din sa nangyari kay Lance, mga kasamang Rod at saka Candy, ay nakita niya at narinig ang poong may kapal. Ay, oo. Parang wake up call.
nakita niya ang imahe ng Panginoon sa duguang kumot ba yun or tuwalya. Tapos na ipahid sa mukha niya sa ospital. Nakita niya daw, narinig niya yung boses ng Panginoon. Ay, ang galing Nakakatakot lang. Kaya iba rin yung kanya experience. Oo. Second Bakit life. nakakatakot? Ay, wala. Kasi parang... Takot ka kay Lord. Hindi naman kasi. Parang nakatapusan mo na, no? Pero parang ginigising ka lang niya. Siguro. Sa bagay. Ang sanay lang talaga sa pagharap si Rambo Labay. Tama. Bakit nga ganun? Dahil ang beses na binigyan ng tribute, kahit sino, ng kahit tribute sino. yan ni Weng dati. Akalain buhay pa binibigyan ng Oo. Tama. So sanay na siya sa pagharap. Pero bakit ganun talaga? Pero si Candy hindi pa masyado. Hindi pa ako ready kasi marami pa akong gagawin. Marami pang mission. Marami pang mission sa Marami pa buhay. akong gagawin, Lord. Dami pang RMN News Nationwide with Mitch and Dami Kent yan. na Yes. gagawin ito mga ito. Thank you. Thank you! Huwag mo nang pindutin ng enter. Wag muna. Backspace muna tayo. Yan po ating latest show, Miss Chica. Maraming salamat po. Happy weekend po. Bye. Ito po naging Sandal Tequila, Miss Candy Tatak. Happy weekend. Thank you very much, Miss Hindi Candy. gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Eto na siya. Eto siguro, ready na for enter. Ay hindi, naglabas-masok na yan. Lalabas masok. Hindi na tinatanggap. Sinasabi doon sa taas. Oh, nako! Eto na naman. Sara nyo na yung pinto. Seryoso, kaway ka muna sa camera. Selfie. Yan lang yung gumagana mayo sa iyo. Alam niyo mga kasama, gumagana na yung camera ngayon, nasa Kisame. Kaya, Aerial view. aerial view. Peace. Okay. Okay, magandang umaga. Magandang umaga. Ayan. Ito na ating balita panghimagas. Nakanganga kami ngayon. Alam natin na lahat ng atleta ay kailangan ng matibay at malulusog na pangatawan. Tama. Kailangan nila ng matalas na isip, malakas na resistensya at determinasyon. Tama. Na Higit naman. sa lahat, kailangan nilang malinaw na mata para makita ang mga nangyayari habang naglalaro sila. Tama. Pero, May pero. Meron pa ha. ibahin ninyo ang 17 anyos na si Aaron Golub ng Newton, Massachusetts. Dahil siya ay malapit ng mabulag. Dahil? Ngunit nakapasok pa rin siya sa football team ng kanyang kolehiyo. Galing. Bagamat hindi na gumagana ang kanyang kanang mata at malabo na ang kanyang kaliwang mata, nagawa pa rin ni Golub na tuparin ang pangarap niyang maging isang varsity player. Bagay na hindi nagawa ng mga kaklase niyang nakakakita ng maayos. Okay. Ayon sa kanya pong determinasyon ang nagdala kay Golub sa pwesto niya ngayon bilang isang varsity football player. Kayang-kaya yan against all odds. Ika naman. Kasi Mahirap iba. din yun ba? Yung mata mo Salita, pinakano doon na kasi partially blind ka. determinasyon. Determinasyon ang nagdala sa kanya. May mga runner nga na bakal yung kabilang kamay. Ang kabilang binti. Di ba si yung pumatay ng asawa? Si Pistorius. Sorry. At syempre, yung ating kababayan si Mrs. Cox. Yung wala namang kamay. Magaling din yun. Piloto pa yan. Lahat. Determinasyon. Determinasyon. Yan Pero ang si Misteryoso, panghimagas natin kompleto ang katawan. Pero may determinasyon. Minsan kompleto tayo pero may kakulangan tayo. ngayon. Pero yung determinasyon, minsan kulang. Yan po ang balita panghimagas natin ngayong umaga. Galing na talaga. Seryoso. Magaling na talaga magkomentaryo. Napapansin mo yung mga pitik niya eh. Ang dami lang alam nito. Ibang klase. Thank Good you. morning, thank you. At mga kasama, ito na ang pang-ultimatum. DZXL Ulat Trapiko. Alright. Ito na siya. Pawis na pawis. Tumatagpo pa mga kasama. Sylvester Rambo Labay is in the house. Rambo, good morning. Pawis, tama kasamang body sa tindi ng... Mainit pa rin, no? At Alam niyo mga kasama, si Silvestre Labay kasulukuyang pag nagja-jogging habang nag-read. Kaya pawis. Di ba, Bay? kailangan yan. Sa may East Avenue ka ngayon. Okay. Avenue. Sa lungsod
ng Quezon, kung saan ay talaga namang pawis na pawis ang kasamang body at Rod. Healthy ka. Healthy. Healthy. Importante yan. Pag di ka na pinapawisan, may problema. Kailangan pawisan ka. Dahil kung hindi, nako, malaki problema. Delikado. Kahit nasa aircon, pinapawisan ka rin, di ba? Oo. Pawisin nga talaga ako kasi mabali. Tama yan, kahit nasa aircon, kapitan, galing mo sa labas, papasok sa aircon, pawisan pa rin. Pawis pa rin. Naka-full yung aircon, pero pawis ka pa rin. Dahil, alam mo na, bago pumasok sa aircon, Tagatak yung pawis, ha? Klasika. Pero huwag niyong gagawin mga kasama yan dahil masama pa yung pawis na pawis. Nasa aircon tayo. Delikado, papasukan ng lamig ang katawan. Pero yung pumapasok yata sa'yo, init eh. Oo, dito, tama ka kasama buddy, dito sa isabi niya mainit. Okay. Diyan pala mainit. Okay. Go, go! Hindi ang init nga. Pero ang daloy ng trapiko, abay kasing init din siguro dito sa sikat ng araw ngayon, kung saan ay mabagal yung usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng East Avenue, lalo na pagdating sa elliptical road hanggang sa Pilcoa. Ituloy yan sa Commonwealth Avenue. Sa kabilang linya ay banayad hanggang mabagal. Tuloy-tuloy sa elliptical road daan sa East Avenue, mabagal. Bagyang bumibilis lamang pagkalampas sa Centus. Pero bago dumating sa EDSA ay muling bagal na naman ang daloy ng trapiko sa EDSA. Patungo naman sa bahagi ng Makati ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan dito sa kahaba ng EDSA. Hindi katulad nung mga nakalipas na araw na dito pa lamang sa harapan ng Station 10 ay mabagal na, pero sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Demo! Ating TO ko or moto, inaantay ng lahat. Atid natin yan kay Jimmy Boy Mendoza. Yan, kayo nakikinig na rin yan. So, Gonzales. bati na kayo. Bati na, okay na raw. Mark Daspard Malmores. Si Jan Sino Cruz. Si Doc Eric sa San Juan. Si Joby Di Guzman. At si John Vidalia. Yan, yung mga nakikinig makasama natin sa hanap buhay na laging nakikinig at naantabayan ang aking. Si Jimmy. Ako sasabihin mo, nakikinig sa bus. Mga barangay tatadon, sabi ni Jimmy Mendoza, talagang nakikinig daw. Ito yung inaantabayanan nila at napakalakas ng radyo, pinapalakasan nila. Ito ang aking MOTTO ko or motto, you change your life by changing your heart. You change your life by changing your heart. No. Yan. Ano yan? Sa mga na-bypass? O multiple, quadruple? Bakit may isang na inupakan na official sa isang paliparan? Na quadruple na pero hindi pa rin bumibitaw sa pwesto. Iba pala yun. Hindi pala ito komentaryo ng programa, sorry. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Tagalogs kasamang body at Rod. Abay, napakahalaga to. Mababago mo, tandaan to yung ating mga tagapakinig. Mababago mo lamang, mababago mo lamang ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabago sa iyong puso. Galing. Alright, very good. Ako lang, simple lang. Para sa akin is life is beautiful. Napakaganda. Yun lang. Kasama Rod, di ka? Medyo mahaba-haba to. Opo. Behind the clouds, the sun still shining. Naka naman. Grabe. Talaga. Behind Behind the clouds, the sun still shining. Bye. Bye, kaya mo yun? Minsan lang tayo makarinig. Minsan. Nakatiyempo lang. Patok ka ngayon, kasama Rod. Patok. Nakatiyempo tayo na medyo maganda-ganda. That's right. Boss Rambo, thank you. Thank you very much. Bye. Buddy at Rod. Maraming salamat sa ating mga motorista. Kasama mo sa kaban ng East Avenue. Silvestre. Labay. RMN. Thank you very much, Silvestre Labay. Rambo. Professor Eric San Juan. Thank you po. Morning.
Sa Sunday, masama sa Good Morning Metro Manila. I-plug ko lamang kasamang Rod. Yes, boss man. At guest natin yung ating partner si Miss Mary Grace Prado, yung Step Incorporated, yung ating manpower service provider sa ating mga events sa barangay. Okay. Patrabaho na natin pong paksa sa Sunday sa Good Morning Metro yan. Manila Interesting with Ma'am yung topic. Grace Prado and Company. And meron din kaming papasyalan sa May Tiendesitas sa Sunday sa programa with Joy Garcia and myself. Fabio Rojas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Ito may pahabol lang din ako, Boss Bad. Sa mga nagtatanong kung kailan babalik po yung Radyo Mo sa Nutrisyon, abangan po, malapit na ang Season 5 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama Season 5? Season 5 na po, Episode 5. Mga kasama, 5 taon na po yung Radyo Bilis Mo. lang, No? Napakabilis. Hall of Famer na kayo. Oo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa programa dahil nandyan sila at hindi nila kami iniiwan. Kaya ang daming nagtatanong. Tama. Oo, kung kailan kami babalik. Soon. Opo. It's either itong mga susunod na linggo. Pwede. Basta malapit na po. May ginagawa lang kami paghahanda pas lalong mapaganda yung programa. Tama. Lagi yung tandaan, simple lang, hot maikli lang. Health is wealth. Morning, Ninang Bernie. Si Ase Bernie Flores. Happy weekend, everybody. Morning din kay Diretso. Mama Kay. Yes, kasama Rod. Thank you. At sa mga listeners natin online, thank you. Naglalagablab na balitang tatak, RMN. Inyo na pakinggan sa DCXL 558. Ngayong umaga po ng Biyernes, May 13. Ako, ang bilis. 2014. Sweldo Day. Ingatan ang mga kaperahan. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Overa. At from the city of Zamboanga de ustedes, amigo, Rod Marcelino. Gracias, senyor. At salamat na marami kasama Audrey. Overtime na kami, ha? Ano lahat sa DCXL ay RMN. Teka muna, Rod. Sinabi mo na yung pangalan mo? Tapos na? Tapos na. Iba talaga nagagawa pag Friday, oh. Very light. You can commit mistakes on air. Ipain nyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Sali na sa On-Air Millionaire Promo ng